may betrayal na nagaganap dito guys, no? Etong sinasabi niya na I am keeping secrets from you and I hope you don't find out. May betrayal na nagaganap. Okay? So, ito yung sikretong tinatago ng person mo. Guys, hindi ito magre-resonate sa lahat, no? Pero if in case na nararamdaman nyo, kumbaga parang mararamdaman nyo naman kasi yan kung meron talaga mga kapiksi, especially kung babae kayo, because kapag naisip nyo na at naramdaman nyo na yun guys. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa iyo. So titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Ayusin ko lang guys kasi baka hindi masyadong marinig yung boses ko. Okay. So, general reading lang ito mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwede magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. I am keeping secrets from you and I hope you don't find out. So, itong deck na to guys, ito yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong partner o specific person or yung mga gusto nyong itago, no? Yung mga ayaw niyang sabihin. Ay, kumbaga yung mga tinatago niya sa isip niya na hindi niya masabi sa'yo or sana hindi mo malaman. Pero this person is keeping some secrets, no? Meron siyang tinatago sa'yo and sabi niya, sana hindi mo malaman. So, kung ano man yung sekreto na yun, kaya nga sekreto kasi siya lang yung nakakaalam. Or pwedeng may nakakaalam na iba pero hindi nakakarating sa inyo mga kapiksi. Pero definitely guys, may tinatago sa inyo itong person nyo na ayaw niyang malaman mo. I pushed you away because I do not want the responsibility. So pinagtulakan ka nitong person mo. Guys, itong responsibility nito is because ayaw niyang siguro yung mga obligations, 'di ba? Pwedeng yung mga emotional obligations sa pagiging in a relationship kasi merong ibang tao talaga na even if let's say for example sabihin natin na yes mahal ka niya pero non-committal, ibig sabihin hindi kaya mag-commit dahil dun sa mga responsibilities ng pagiging partner, no, pagiging in a relationship. So parang yun yung ginawa ng person mo, baka umiwas siya kasi hindi niya kaya yung mga obligasyon or responsibilidad ng isang pagiging partner guys, or kung ano man yung responsibility niya sa'yo. I don't want to be contacted right now. I wish to be left alone. So, pwedeng ginosted kayo nitong person mo, pinagtulakan kayo, ginosted na kayo mga kapiksi. O kaya naman, ayaw niya lang makipag-usap. For some of you, pwedeng nahihirapan kayo na makipag-connect or makipag-contact dun sa person mo. Sinasadya niya yun. Ibig sabihin, ayaw talaga niyang magpa-contact. Either binlock nila kayo or pwedeng hindi nila kayo binlock pero hindi sila nagre-reply. And even if let's say for example nasa isang bahay kayo, pwedeng hindi rin kayo nag-uusap nitong person mo. So merong gap mga kapiksi sa pagitan yung dalawa ng person nyo. And pwede rin dahil pwedeng dahil sa responsibility, pangalawa dahil dito sa mga sikreto na to. Okay? Sometimes kasi, meron din mga partner na sila yung guilty, meron silang ginawang hindi maganda, tinatago sa inyo, tapos binabaliktad, no? Sila pa yung excuse for the word, mga kapalang mukha, nagagalit-galitan, ganyan. So, yeah. May mga ganong partner, mga kapiksi. So, tingnan natin itong mga nakaka-impluwensya sa love life nyo. Control issues, no? Merong control issues na nagaganap sa inyong relationship, mga kapiksi. Pwedeng ayaw ng person mo na magpa-control din, no? Kaya pinagtutulakan ka niya. So, or, yeah, parang ayaw niya maging sunod-sunuran, mga kapiksi. Kaya nagiging non-committal siya. Tapos, parang kayo naman, gigil naman kayo sa partner mo na ayaw niyang sumunod sa'yo. So, ganun talaga guys, no? Hindi natin makakontrol yan. Mga kapiksi, ang makakontrol nyo lang is yung perception nyo about your person. So, merong fair male energy dito guys. Pwedeng ikaw ito. Pwedeng ito yung person mo. Pwedeng
he, she, yung relationship nyo, pwedeng he, mga kapigsi, okay? So, merong female na energy, malading dong dantas yan, pag female, mga tisuyin, ganyan. And then, we have travel, guys. Ito rin, mga kapigsi, pwedeng, pwede kaya hindi mo rin makontak yung person mo is because probably nasa travel din siya or baka nasa, pwedeng LDR kayo, magkalayo, ganyan. Or pwedeng nag-unwind, baka may nag-unwind sa inyo. So, malamang sila ito kasi ayaw nilang magpa-contact. Pero parang lumalayo, no? Nagkakaroon ng distance, mga kapigsi. So, yan yung mga nakaka-impluwensya sa love life nyo, guys. Dito naman, Aquarius, titingnan natin yung nararamdaman talaga sa inyo ng person nyo. So, shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapigsi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong discount, no? Until September 30, magbibigay tayo ng 500 pesos na discount sa lahat ng gusto mag-avail ng course. Excuse me. Kaya mag-avail na kayo, guys. Sorry, guys. Sobrang ganda. Sorry. And meron din tayong bagong course, mga kapigsi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 30% discount until 20% discount pala until September 30, guys. Kaya i-avail nyo na, sobrang ganda. So, Aquarius, guys, kaya in-represent ng King of Swords. Meron ditong, ito yung Felix Energy Ladder. Meron dito, guys, presence ng water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. May betrayal na nagaganap dito, guys, no? Etong sinasabi niya na I am keeping secrets from you and I hope you don't find out. May betrayal na nagaganap, okay? So, ito yung sikretong tinatago ng person mo. Guys, hindi ito magre-resonate sa lahat, no? Pero if in case na nararamdaman nyo, kumbaga parang mararamdaman nyo naman kasi yan kung meron talaga, mga kapigsi, especially kung babae kayo, because kapag naisip nyo na at naramdaman nyo na, yun, guys. Ibig sabihin na push out na siya sa inyong physical reality. And for some of you guys, eto na yung sikretong tinatago niya. May betrayal issue dito. So, yun yung tinatago niya sa inyo. Pwedeng third party ito, mga kapigsi, or meron siyang mga kasinungalingan. Meron siyang tawag dito, mga ginagawa behind your back. Very sneaky energy, mga kapigsi. Pwedeng LDR kayo nitong person mo, guys. And dito na lumalabas yun talagang I don't want to be contacted right now, no? So, nanlalamig na siya, mga kapigsi. Pinapakita niya na sa inyo cold treatment na, guys, no? And again, dahil yan sa betrayal. And yung travel na nakikita natin dito, mga kapigsi, for some of you, pwede magkahiwalay na kayo, LDR. Pero for some of you, pwedeng mangyayari pa lang. Kaya magkakaroon ng travel is because lalayo itong person mo sa'yo. Parang nakakita ito ng bagong pag-ibig or bagong simula sa love life, mga kapigsi. Kaya naiisip niya na lumayo kung hindi pa siya lumalayo, no? Kung hindi pa kayo LDR, naiisip na nito na lumayo sa'yo. Kaya may travel na energy dito, guys, no? And that's because pwedeng nakakita siya ng bagong pag-ibig, bagong romansa, guys. And parang gusto niya, parang mas pipiliin itong person mo yung other person kesa sa'yo, kapigsi. Pwedeng dahil sa pera, guys, o kaya parang super attractive lang itong person mo dun sa kabilang person, mga kapigsi. Although for some of you, nakikita na, at saka ano to, hindi mapakali. Pwedeng meron siyang ganong klaseng pagkatao na mahilig talaga. I mean,
mahilig sa babae. Sabihin natin palikero, no? Palikero, palikera, whatever kung anong term yung gusto nyo. Pero, parang hindi rin naman siya, he or she is the type of person na hindi rin kayang mag-commit sa isang relationship. Or pwedeng hindi nagko-commit ng matagalan. This person is always there for fun, no? Parang kung saan masaya, kung saan mataas yung dopamine level niya, kung saan siya na-excite, doon siya. Pero kapag malaliman na, madramahan na, ganyan, yung mga tipong iyak-iyak na, ayaw yun ng person mo. Kasi this person, gusto niya masaya lang. And parang gusto niya give and take din, mga kapiksi. Yes. Parang gusto nitong person mo, give and take. At saka parang ano to guys, no? Meron itong, comment down below if naka-resonate kayo, no? Parang meron siyang, intention na mamera, no? Parang piniperahan. Pwedeng piniperahan ka nito nung time na kayo pa, kunwari, may bibilin siya or may kailangan siya, magdadrama siya, ganyan. Pero hindi niya lang yun sa'yo ginagawa. Ginagawa niya din yun sa iba, no? Pwedeng ginagawa niya din trabaho. Itong, lalo na ako sa mga online, guys, kasi usong-uso yan sa mga online, no? Yung hindi mo nakilala mo sa chat lang, tapos, jojowain ka, lalambingin ka, paiibigin ka. Tapos kapag in love ka na sa kanya, ganyan, hihingan ka ng pera. Tapos hindi lang sa'yo ginagawa. Meron din silang ibang kachat, meron din silang ibang nililigawan, meron din silang ibang jowa online. And hinihingan din nila ng pera. So, same lang mga kapiksi. Kaya sa mga although meron din naman mga legit na online na mga jowa, no? Pero mag-ingat pa rin, especially pagdating sa mga pera-pera, hindi nyo pa nga namimit ng personal, diba? Tas pera-pera na agad. So, maging mautak din, guys, kasi baka meron talaga tong dugong scammer, dugong manloloko, mga kapiksi. Okay? So, although hindi naman ito magre-resonate sa lahat, guys, dahil hindi naman lahat ng jowa nyo manloloko, pero if ever na naka-resonate kayo, especially do sa third-party issue, comment down below, guys. And sa mga naka-resonate sa third party, meron tayong mga subliminals kung gusto nyo lang naman, no? Third party, pang wala ng third party subliminal, pampawala ng balakid, pampaloyal para ikaw ang piliin. Yung 4 na combo na yan, guys, best combo yan para talaga mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. Or pwede rin kayo mag-avail ng ating course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship kung gusto nyong i-save yung relationship nyo. Okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan, mga kapiksi, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.